si Commodore Algier Ricafrente, ang tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard. Good morning, Sir Algier. Long time no hear, ah. Good morning, Cecil, at good morning din po kay Senator Tolentino. Opo. Commodore, unahin na muna namin siguro yung inyong assessment nitong nagdaang holiday season. Kamusta ho ba yung buhos sa mga barko? May mga naitala ho bang mga untoward incident? Commodore? Hello, Cecil. Opo. Narinig ako. Yes, So far naman, yun din yung inaasahan natin kagaya ng buhos ng mga kababayan natin na gustong umuwi sa kanilang mga probinsya para gunitahin ng Pasko at Bagong Taon. Medyo nag-increase lang tayo ng bahagya ng mga number of passengers, but nevertheless naglalaro pa rin tayo dun sa 170,000 to 107,000 na mga pasahero ang umuwi. Simula nung nag-establish tayo ng ating Passenger Assistance Center in response doon sa direktiba ng ating secretary na to ensure na smooth at safe yung pagbiyahe ng ating mga kababayan. At kahapon nga, base din sa information, marami pa rin tayong mga kababayan na nag-take ng opportunity na sulitin yung haba ng bakasyon dahil nga ngayong araw pa lang ng karamihan na pasok ng mga estudyante. At yung iba naman, baka nilib nila yung January 2 and 3 para humaba pa yung kanilang bakasyon. Ayun. So, posible na hanggang ngayong araw magtuloy-tuloy, Commodore. Yung yun din po ang tinitingnan natin, particularly dito sa bandang Mindoro na medyo madami dahil ito kasi is part ng nautical highway natin na dinadaanan talaga ng mga roro natin. Kaya we expect na meron pa rin mga bahagyang pasahero na gustong magbalikan na sa kanya-kanyang trabaho. Yun, na ayaw sumabay dun sa volume nitong nagdaang weekend. Ayun. Maari po nating tingnan sa ganun, pero yung iba din po ay pwede nating tingnan na dahil sa dami nga ng mga pasahero, hindi kaagad sila nakakasakay. And good thing, isa sa mga ginawa naman ng pamahalaan, particularly ng Marina in collaboration with the Philippine Coast Guard and Philippine Ports Authority as part of the DOTR family na kahit hindi na sundin yung schedule, pag dumating yung isang barko at nandyan na yung kanyang mga pangarga at panakay at naka-queue naman siya, is naglo-load na, and then pag napuno ka agad, ay pababiyahin natin para mas mabilis yung turnaround ng barko to accommodate as many as possible na trips niya. Ang Philippine Coast Guard naman nandyan to ensure yung safe na hindi excess yung pasahero at hindi overloaded yung barko para mas maayos yung pagbiyahe ng ating mga kababayan. Ayun. Siguro yung next topic natin na Commodore ay yung paghahanda naman ho sa traslasyon. Ano ho ba magiging partisipasyon? Kasali rin dyan ang Coast Guard, di ba, Commodore? Tama po, Sen. In fact, based on information provided to me, na the Philippine Coast Guard will be deploying around 1,000 personnel. Kasama dito yung ating K9 unit at yung mga personnel natin na magbabantay doon sa ilalim ng tulay sa may Ilog Pasig dahil alam natin na sa dami ng buhos ng mga namamanata dito sa Pong Nazareno ay pagdaan dyan sa may tulay baka magsiksikan at merong posibilidad na merong malaglag. Kaya dyan yung isa sa sector na kung saan ang Philippine Coast Guard na nakaatas. Maliban doon sa mga medical units din na dinideploy din natin on a particular area based doon sa coordination natin with the organizer. Ilan ba yung tulay na tumatawid ng Pasig River na dadaanan ho ng prosesyon? Ang alam ko, isang tulay lang yung kanilang dadaanan. Pero bagamat ganyan kasi yung ibang tulay na hindi dadaanan ng translasyon, meron din tayong mga kababayan na doon siguro mag-take opportunity na dumaan para makasingit o makahabol. Bridge, kasama yan. Makahabol. Ayala Bridge, Opo. Kaya lahat po yung mga tulay na posibleng daanan po natin mga kababayan, meron po tayong
nakaantabay na mga personnel po dyan. Dahil marami din naman tayo mga substations along Pasig River, and yung puwersa po ng ating Coast Guard District National Capital Region will be deployed with the augmentation from other districts, and particularly sa headquarters ng Philippine Coast Guard. Naalala ko yan, Cecil, nung panahon ko as MMDA chairman, yung Coast Guard, kahit doon sa Pasig River, tuloy-tuloy yung naka-monitor sila. So yung may mga floating assets sila doon na sumusubaybay din. Hindi lang sa ilalim ng tulay, kung hindi sa mga gilid-gilid na dadaanan ng prosesyon sa Pasig River. Tama po, Sen. Yun po yung nakaatas po sa atin na mainly, maliban doon sa mga medical teams natin na naka-ano doon sa along the route, at yung K9 units natin. Graduate na tayo dyan, Commodore. Graduate na tayo dyan, oo. Kasi bukas, start na rin ang pahalik. 7 hanggang 9. So, mahaba-haba na ito. Marami ng mga kababayan tayong nagluluwasan. At marami, ang mga deboto naman, hindi lang sa Metro Manila yan. Coming from even as far as Northern Luzon, nagpupuntahan dito sa Maynila para sa pista ng Poong Nazareno. Tama po. In fact, sa experience natin, kahit yung mga tawid dagat na mga namamanata ay tumatawid. Kaya yun din yun, isa sa mga tinitingnan din natin na aside from pagkatapos nung pagunita ng Pasko at Bagong Taon, ay yun namang iba na taga-ibang isla o ibang lugar na tatawid dagat ay para ma-assist din natin kung para mas maayos yung kanilang pagbiyahe papunta ng Maynila. Yung area ho ba nung well said yan, oh. yung Manila Bay pala, dahil nandun sa Quirino Grandstand po yung pahalik, meron din ho bang itatalagang asset ang Coast Guard sa area Opo, na yun? Opo, regular naman po yung patrol natin, yung deployment. And the good thing is malapit tayo dito sa Quirino Grandstand. So even yung mga barko natin na nakadock sa ating mga pantalan is continuously monitoring and deploying yung kanilang water asset. At yung sa nabanggit ko kanina, yung ating Coast Guard District National Capital Region is also deploying yung kanilang mga mga small boats dito sa may area ng Manila Bay habang hindi hinihintay natin yung prosesyon mismo para to ensure na safe po yung ating mga kababayan na namamanata. Ayun, talagang puspusa na ang paghahanda, Sentol, nitong ating mga iba't ibang All ahensya. systems go, ang tawag dyan. Oho. Yes, all systems go. Ayun, maraming salamat, Commodore Algier Ricafrente. Maraming salamat din po sa inyo, Cecil at Salamat. Senator Valentino. Ayun. Maraming salamat at Happy New Year sa mga kasama natin sa Coast Guard.